sa pagbasa ng teksto. Atin pong buksan ang ating Biblia sa ikalawang Korinto, chapter 2, verses 14 to 17. 2 Corinthians 2, verses 14 to 17. Ito po ang sinasabi. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Para kaming mabangong samyo ng insensong inihahandog ni Kristo sa Diyos at nalalanghap naman ng mga naliligtas at ng mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ito'y parang alingasaw na nakamamatay, ngunit sa mga naliligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang gumawa ng mga bagay na ito? Hindi kami katulad ng marami na kinakalakal ang salita ng Diyos. Sa halip, bilang sugo ng Diyos sa Kanyang harapan at sa aming pakikipag-isa kay Kristo, ay buong katapatan kaming nangangaral. Purihin po ang Panginoon sa Kanyang mga salita. Maaari na po kayong makaupo. Ngayon po ay hihanda po natin ang ating puso't isipan para po sa mensahe ng Panginoon na ipapahayag po sa atin ni Pastor Bert Dungaran. Isang magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal sa Panginoon. God is good. All the time, purihin ang Panginoon. Talagang gising na gising ang bawat isa at handang-handa sa ating pong pakikinig mula sa salita ng Diyos. So ang ating topic na patuloy na tinatalakay yung the sacrifice of Christ at the cross. Yung ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ay hindi ito malilimutan ng sangkatauhan ang kasaysayang ito hanggang sa bumalik ang ating Panginoong Sos. Lagi at lagi na ang kasaysayang ito ay mananatili magpakailan paman sapagkat hindi tao ang may gawa nito, kundi ang Diyos ang gumawa nito at ito'y ibinigay sa bawat isa sa atin upang yung topic natin na nakaraan na sacrifice of Christ, our freedom, ay ngayon naman, yung ating title, the sacrifice of Christ, our victory. So yung kalayaan, ay bunga ng tagumpay ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At yan ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Yung sakripisyo ng ating Panginoong Sos na tagumpay na kanyang ginawa sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at kanyang muling pagkabuhay, ay ipinagkaloob ito sa bawat isa na nananampalataya at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang halimbawa po nito na tagumpay na ginawa ng ating Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, ang ating bansa ay naalipin po ng mga Kastila sa loob ng 400 years. Mula noong 1500s hanggang sa 1900s. At dumating ang mga Amerikano, tayo po ay nasakop nila. At nagkaroon tayo ng panibagong pagkasakop. Dahil sa mga Amerikano. Pinalaya tayo sa pagkaalipin sa mga Kastila. At nung World War II, muli na naman tayo nga alipin. Kasi nasakop tayo ng Japan sa loob ng 4 na taon. Pero sabi nga ni MacArthur, I shall return. Nung pagbalik ni MacArthur dito sa Pilipinas, ay muli tayong sinakop at nagkaroon na naman tayo ng kalayaan. Kasi sumurinder ang Japan noong pong September 2, 1945. Sumuko sila sa mga Amerikano kasi natalo sila sa gera. So doon ay napalaya naman tayo sa pagkakakubkob ng Japan. At ang Amerika, binigyan tayo ng Independence Day. Naalala ninyo yung Independence Day na bigay sa atin ng mga Amerikano. Natandaan ninyo?
John 12. Ano? So nagkaroon tayo ng kalayaan dahil sa ano? Dahil sa kanilang panalo. Ano? So dito sa ating pag-aaralan ngayong umaga, mga kapatid, yung tinatawag na freedom is the fruit of victory. Ano? Yung kalayaan ay bunga ng tagumpay ng Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. At ito ay makikita natin doon po sa John chapter 19 verse 30. Na doon po sa pang-anim na wika, na sabi ng Panginoon doon, it is finished. Sabi niya, naganap na. So, naganap na ang tagumpay ng Panginoong Kristo nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, sapagkat ang kamatayang ito, ang simbolo nito ay kamatayan ng mga tao sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon, naganap na ang pagtubos sa lahat ng kasalanan ng tao na nagawa natin laban sa Diyos. Kaya sino man nasasampalataya sa Panginoong Sos ay palalayain sa kapangyarihan ng kasalanan, sapagkat nagtagumpay ang Panginoong Hesus sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, sapagkat ito ang plano at layunin ng Diyos. So dito sa ating text na binasa, mga kapatid, ay ganito po ang tema na binigay ko sa ating text na ating pag-uusapan ngayong umaga. So ang ating tema, ang tagumpay na ginawa ng Panginoong Sos sa krus ng Kalbaryo ay para lamang sa mga nananalig sa Kanya. Amen ba, mga kapatid? Kasi ito, ang halimbawa nito ay yung dalawang lalaki na nagkasala sa bayan nung si Kristo Jesus ay ipinako sa krus ng Kalbaryo. Mayroong kasing dalawang salarin. Nakatabi siya, yung isa ay nasa kanan at yung isa ay nasa kaliwa. At ito ay naglalarawan ng pinalaya at ang hindi pinalaya. Kasi sabi po doon sa Lucas chapter 23 verse 39 and 43, yung isang lalaki habang nakabitin ng Panginoong Sus sa krus ng Kalbaryo, iniinsulto niya. Inuuyam niya. Tingnan po natin. Sabi diyan, tinuya rin siya ng isa sa mga sararing nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarusahan din tulad niya. Tama lang na tayo ay parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. So itong dalawang ito ang naglalarawan na yung tao na nanalig sa Panginoong Sos kasama sa tagumpay ng Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, kasi tinanggap niya ang pangako, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. So dahil sa kanyang pananalig, ay tinanggap niya ang pangako ng kaligtasan na kailangan niya at kailangan din natin. Kaya tayo narito ngayong umaga dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. So yung ating tema, mga kapatid, ay ganito. Ang ating tema, ang tagumpay na ginawa ng Panginoong Sos sa krus ng Kalbaryo ay para lamang sa mga nananalig sa Kanya. So, kung hindi ka nananalig sa Kanya, katulad nung salarin na nasa kaliwa, hindi kasakop sa tagumpay na ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Pero, kapag ikaw ay katulad nung lalaki na nasa kanan, na sinuway niya
ang nag-iinsulto sa Panginoon ay tumanggap siya ng pangako na sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. At ang sabi ng Panginoon Jesus, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Tayo po'y saglit na yumuko at humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Marami pong salamat, aming Amang Banal, sa pagkakataong ipinagkaloob po ninyo sa bawat isa sa amin, na narito kami upang ikaw ay aming sambahin, papurihan, pasalamatan, luwalhatiin, at dakilain sa bawat isa sa aming mga buhay, sapagkat ito po ang kalooban mo na nakalulugod sa iyong banal na paningin na dapat naming gawin, samantalang kami ay nabubuhay at naglilingkod sa inyo sa buhay na ito. Kaya sa umagang ito, aming Amang Banal, ibinubukas po namin sa iyo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming mga kaluluwa, upang saliksikin po ninyo ito sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo. At anumang makita mong may bahid na karumihan, ang aming puso, ang aming isip, kami po'y nagpapakababa sa iyong harapan at nagpapalinis kami sa pamagitan ng dugo ng aming Panginoon Jesucristo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa aming mga kasalanan. Kaya salamat, Panginoon, sa paglilinis at pagpapatawad mo sa bawat isa na narito ngayong umaga, sapagkat ito ang kalooban mo na dapat naming gawin, samantalang kami ay nabubuhay at naglilingkod sa iyo, sapagkat kayo ang Diyos na tapat sa iyong pangako na kung ipapahayag ng aming labi na kami nagkasala laban sa iyo, kayo po'y tapat at banal na Diyos na kami patatawarin mo, lilinisin mo, at tuturuan mo na makapamuhay ayon sa iyong kalooban, sabi ng Panginoon. Kaya ngayon naman ay hinihiling namin sa inyo ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu Santo sa aming pag-aaralan sa umagang ito. Kaya marami pong salamat sa aming kahilingang ito na iyo pong gagawin, sapagkat hinihiling namin dito sa iyo sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. So ang ating pong pag-aaralan ay dalawa lang. So sa Roma number 1 na ating pag-aaralan, mga kapatid, ang tagumpay na ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo ay nagbunga ng kaligtasan sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. So itong ating pag-uusapan, ang tagumpay na ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo ay nagbunga ng kaligtasan sa sumasampalataya sa Kanya. So, lahat ng sumampalataya sa Panginoong Sos, tayo po ay kabahagi sa tagumpay na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. At ang ating dalawang pag-uusapan, letter A, ang sabi po, sa mga hindi kasama sa tagumpay ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, at letter B, sa mga kasama ng Panginoong Hesus sa tagumpay niya sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung pinapakita dito po sa ating talata na ating binasa sa 2 Corinthians chapter 2, verse 14 and 17. Muli po nating basahin ang sinasabi dito sa ating text na pag-aaralan ngayong umaga. Ganito po ang sinasabi. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan natin ay pinapalaganap ng Diyos ang mabagong halimuyak ng pagkakilala kay Kristo. Para kaming mabangong samyo ng insensong inihahandog ni Kristo sa Diyos at nalalanghap naman ng mga naliligtas at mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ito'y parang alingasaw na nakamamatay, ngunit sa mga iniligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang gumawa ng mga bagay na ito? Hindi kami tulad ng iba. Iba riyan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Sa halip, bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong katapatang ipinapangaral namin ito, sabi ng Panginoon. Dito ating makita na dalawang bahagi
yung sakop at ang hindi sakop. Pag-usapan natin, bakit hindi sila sakop ng tagumpay ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ano ang kanilang ginawa? Bakit hindi sila sakop? Kung babalikan natin yung dalawang lalaki doon sa krus ng Kalbaryo, yung isa ay nasa kaliwa, yung isa ay nasa kanan. Kung ating titingnan, yung lalaki na tumanggi at nag-insulto kay Jesus, sila po yung mga tao na hindi kasama sa tagumpay ni Kristo Jesus. Sila ay parurusahan ng Panginoon kasi hindi sila sumampalataya sa Panginoong Hesus. Yun po yung kanilang kahinatnan, sapagkat hindi sila sumampalataya sa Panginoong Hesus. So dito makikita natin ang kanilang isip. Tingnan natin una, mga kapatid, sa Pilipos chapter 3, verse 18 to 19. Tingnan nyo kung bakit sila hindi sakop ng tagumpay ni Kristo Jesus na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Nasaan ang kanilang pag-iisip? Dito ipinakita na yung mga tao na ang pag-iisip ay hindi nakapokus kay Jesus. Kaya hindi sila sakop sapagkat hindi sila pinaghaharian ng Panginoong Hesus. Tingnan po ninyo sa Pilipos chapter 3, verse 18 to 19. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayon luhang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang kaaway ng krus ni Kristo. So itong mga ito, na kaaway ng krus ni Kristo, ito yung mga tao na hindi naniniwala kay Kristo Jesus sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. At ang kanilang isip, tingnan ninyo kung bakit hindi sila sakop. Verse 19, kapahamakan, pansinin nyo kapahamakan ang kahinatnan nila, sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa. So dito, isa sa iniisip nila at ginagawa nila, kaya hindi sila sakop sa ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At ang sabi doon sa verse 18, sila ay mapapahamak. Bakit? Kasi ang tagline ng kanilang kaisipan, sabi sa verse 19, kapahamakan at kahinatnan nila, sapagkat ang dinidiyos nila ay ang mga hilig ng kanilang katawan. Yung salitang dinidiyos nila, ang hilig ng kanilang katawan. Anong klaseng hilig ng katawan ang ginagawa ng mga taong ito? So itong mga taong ito, mas mahalaga sa kanila ang mamasyal kaysa dumalo sa pananambahan. Amen ba, mga kapatid? Ang mga taong ito, katulad ngayong linggo, kung ikaw ay anak ng Diyos, pag araw ng linggo, hindi ka dapat magpaliban sa pagdalo sa pagtitipon ng mga kapatiran, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. So ang mga taong ito, kasi ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ngayon, araw ng linggo, ang iba nasa mall. Ang iba nasa pasyalan. At ang iba, ganitong oras, nagiinuman. Nagsasaya. Kaya pansinin mo, ang sinusunod nila, yung sarili nilang kagustuhan. Hindi ang gusto ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, bilang anak ng Diyos, dumalo ka. Sa Hebrew chapter 10, verse 25, huwag niyong pabayaan ang pagkakatipon ng mga kapatiran sapagkat nalalaman ninyo na malapit nang bumalik ang Panginoon. Ay kung bumalik ang Panginoon, araw ng linggo, wala ka sa church. Kasi ang maraming mga theologians, mga Bible scholar, ang nagsasabi, na hindi natin alam kung anong araw at kung anong oras, pero ang sabi nila, babalik siya linggo. Kasi dito nagpapakita
na ang mga tunay na mga anak ng Diyos nandito sa church, nasa mga local churches, nagtitipon, umaawit at nagpupuri sa Diyos. Kung wala ka sa church, baka hindi ka kay Kristo. Ano? Kaya sila namumuhay bilang kalaban ng krus ni Kristo. Ano? Yun isa sa makikita nating dahilan kung bakit ang mga taong ito hindi sila kasama sa tagumpay na ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Number 1 na ating titingnan sa mga hindi kasama sa tagumpay ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Number 1. Sa verse 15c, sa mga mapapahamak. Pansinin nyo sa verse 15c. At nalalanghap ito ng mga naliligtas at ng mga napapahamak. Yung salitang nalalanghap. Ano ba ang kasing kahulugan ito? Nalalanghap, naaamoy. Tama ba mga kapatid? Nalalanghap, naaamoy, nararamdaman. Yun ang ibig sabihin ng nalalanghap. So ano itong nalalanghap sa mga taong napapahamak? Dito makikita natin, letter A, hindi pagpapahalaga sa aral ng Panginoong Hesus. Sa Lucas chapter 13 verse 1 to 5. Tingnan niyo ang sinasabi ng Lucas chapter 13 verse 1 to 5. Tingnan niyo. Hindi nagpapahalaga sa aral ng Panginoong Hesus. Tingnan po natin. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na pinatay ni Pilato ang ilang mga taga Galilea habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Verse 2. Sinabi sa kanila, akala ba ninyo dahil sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa ibang mga taga Galilea? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Verse 4. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang mga naninirahan sa Jerusalem? Verse 5. Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. So dito po, mayroon tayong mapapanood na maiksing clip video kung ano ang ibig sabihin ng pagsisisi sa kasalanan. Ito po yung mensahe na ginawa ni Billy Graham nung siya ay mag-crusade. Tingnan po natin mga kapatid. Kung yung tamang pagsisisi. You say, well, Billy, what really? You say, well, Billy, what really do I have to do? First, you have to be willing to repent of your sin. You say, well, what does that mean? That means to change your way of living, to change your thinking about Christ and about God and about yourself. It means to live a new kind of a life. It means that you're willing to give up some of those wrong things in your life and walk with Him. That's repentance. Yun ang ibig sabihin. Magbago ang iyong pag-iisip tungkol sa kasalanan at tungkol sa pagkakilala sa Diyos. Pagtalikod sa lahat ng kasalanan. So ipinaliwanag niya para maintindihan ng mga nakikinig kung ano ang ibig sabihin ng salitang pagsisisi. So ang pagsisisi ay pagtalikod sa lahat ng kasalanang ating nagawa laban sa Diyos. Marami kasi ang nagsasabi na ganito, pinatawad na kita sa iyong kasalanan. Pero hindi naman nagsisi. Tama ba? Maraming nagpapatawad ng kasalanan pero hindi sila nagsisisi. Kaya minsan sinasabi nila yung kasalanan parang paulit-ulit na lang. Pero ang pagsisisi ng kasalanan at pagtalikod, hindi po ito instantly na magagawa mo kaagad ito. Hindi.
may proseso po yan. May proseso. At ang proseso na yan, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, na ipinagkaloob sa inyo, ipinagkaloob sa atin, ipinapaunawa ng Diyos, gradually, yung proseso sa pagtalikod sa kasalanan. Tama ba mga kapatid? Ang example nito, ang bawat isa sa atin, sino rito ang hindi nagmura? Di ba lahat tayo palamura? Amen ba mga kapatid? Lahat tayo palamura. Noon yon. Nung wala pa tayo kay Kristo, halos, sabi ni Pastor Jan, bukang bibig na yung ating pagmumura. Pero mapapansin nyo, nung makilala natin si Kristo Jesus bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, mapapansin nyo na kapag minsan nakapagmumura kayo, nakukonsensya na kayo o tayo. Kaya, pag nakukonsensya ka, kaagad humihingi tayo ng tawad sa Diyos. Bakit? Ayun ang sinabi niya eh. Kung kayo'y nagkasala at naunawaan ninyo, aminin niyo at ipahayag niyo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay tapat at banal na kayo'y patatawarin. Kaya, dati palamura ka, mapapansin mo ngayon, unti-unti, yung pagbabago na hindi ka na magmumura. Tama ba mga kapatid? Ganun ang Kristiyano. I-design tayo ng Diyos sa kabutihan. Na sa umpisa nakagagawa tayo ng mali kasi ang katulad natin parang batang maliit. Yung sanggol, kapag ang isang tao ay bagong tanggap kay Kristo Jesus, ang sabi ng Bible diyan, sanggol pa yan sa pananampalataya. Dahil sanggol yan, mahina pa yan eh. So kailangan pakainin siya ng pagkaing espiritual na salita ng Diyos para siya ay lumago at tumatag sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Kaya ngayon na tayo ay matagal na sa Panginoon, mapansin nyo, madalang na itong mangyari sa atin. Makapagsalita tayo ng masama. Yung kabiglaanan na lang. Minsan hindi natin nakapagsalita tayo ng masama dahil yung kabiglaanan natin na ginawan tayo ng hindi maganda. So ngayon nami-minimize. Bakit? Kasi natuto tayong tumalikod sa mali nating ginagawa. So yung maling ginagawa, itinutuwid tayo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. So yun yung letter B. Kaya itong sa mga mapapahamak, 3 karakter lang ang binigyan natin ng pansin. Sila ay hindi nagsisi sa kanilang kasalanan. Katulad nung lalaking nasa kaliwa na nakabitin. Pansinin niyo yung nakabitin na nasa kaliwa. Tinuyanan niya ang Panginoon ni hindi siya marunong magpakumbaba. So letter B, sila'y hindi sila naniwala na si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya sila mapapahamak kasi hindi sila naniwala na si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao. Sa John chapter 10, verse 31 and 36, tingnan po ninyo mga kapatid. Sa John chapter 10, verse 31 hanggang 36. Tingnan po ninyo. Kaya napahamak ang mga taong ito kasi hindi sila naniwala. Ang mga pinuno ng Hudyo ay muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Verse 34, tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag
kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaaring pawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Verse 6, ako'y pinili at sinugo ng Ama. Paano ninyo ngayong masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Hindi sila naniniwala na si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao. At alam naman natin, mayroong ganyang denomination na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Tao lang sa kanila. At mas mataas pa ang kanilang pagpapahalaga sa kanilang leader. Kasi si Jesus, tao sa kanila. Yung kanilang pinuno, anghel. Anghel. Na maitim ang pakpak. Kaya dahil sa pandaraya ng dyablo, kaya sila humantong sa ganitong mga bagay. Letter C, hindi sila sumampalataya na si Jesus ang tagapagligtas na ibinigay ng Ama. Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 3 and 4, tingnan ninyo, dahil hindi nila kinilala si Jesus bilang Diyos at hindi rin sila, sabi doon, hindi sila sumampalataya na si Jesus ang tagapagligtas na ibinigay ng Ama. Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 3 and 4. Tingnan nyo, verse 3. Kung may tabing pa ang magandang balitang ipinapahayag namin, ito'y natatabingan lamang para sa mga napapahamak. Pansinin nyo, para sa mga napapahamak. Verse 4. Hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaang sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So dahil hindi sila sumampalataya na si Jesus ang tagapagligtas ng lahat ng tao sa buong sanlibutan, ang sabi ron, dinaya sila ng dyablo sapagkat hindi nila tinanggap ang mabuting balita na ipinapangaral ng ating Panginoong Sos at ng mga apostol. Sa John chapter 12, tingnan po ninyo. Yung John chapter 12, verse 37 and 40. Ito pala ang dahilan kung bakit hindi sila sumampalataya. Kahit na nasaksihan nila ang maraming himalang ginawa niya, hindi pa rin sila nanalig sa kanya. 38. Nangyari ito upang matupad ang sinasabi ni Propeta Isaias, Panginoon, sino ang maniniwala sa aming ipinapahayag? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isaias, binulag ng Diyos ang kanilang mga mata at pinatigas ang kanilang mga puso upang sila'y hindi makakita ni makaunawa ang kanilang mga isip. Baka pa sila'y manumbalik sa akin at sila'y pagagalingin ko, sabi ng Panginoon. So, ang Diyos mismo ang nagpatigas sa puso ng mga taong ito, kaya hindi sila sakop ng tagumpay na ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Number 2, sa verse 16 ng 2 Corinthians chapter 2. Sabi po sa verse 16 sa 2 Corinthians chapter 2 verse 16. Sa mga napapahamak, ito'y parang alingasaw na nakamamatay. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang gumawa ng mga bagay na ito? Puntahan natin yung sa mga napapahamak, ito'y parang alingasaw na nakamamatay. Yung salitang alingasaw. Nangangamoy. At saan natin makikita yan? Sa iniduro. Alingasaw. Anong ibig sabihin yan? Yung po yung tinatawag na bad influence sa English. Letter A, sa mga napapahamak, tingnan natin.
Tatlo yan. Yung pong salitang bad influence. Masamang impluensya. At makikita natin yan sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33 and 34. Madalas itong nababanggit ni Pastor John. Yung alingasaw na ito, ang kahulugan nito ay bad influence o masamang ehemplo na nakakahawa. Tingnan niyo mga kapatid. Huwag kayong paluloko. Ang masamang kasama'y nakasisira na magandang ugali. Pansinin niyo verse 34. Magpakatino kayo at talikdan ang pagkakasala. Ang iba sa inyo'y hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Kaya tayong mga mananampalataya, hindi tayo dapat makisama sa mga taong hindi mananampalataya. Anong ibig kong sabihin na hindi tayo dapat makisama? Iba po, ganito kasi. Iba yung kaibigan kaysa kakilala. Tama po ba? Yung kakilala mo, nakakatuloy sa bahay mo. Pero yung kaibigan mo, nasa labas lang yan ang tahanan mo. So ang ibig sabihin, habang nandito tayo sa libutan, nakikihalawilo tayo sa mga taong hindi mananampalataya. Tama ba mga kapatid? Lalo na sa mga young people. So sa ating pakikihalubilo, yung ginagawa nilang hindi maganda, huwag nating gawin. Bakit? Kasi may impluensyahan tayo ng kasamaan na dati nating ginagawa. Kasi nga tayo na mga mananampalataya sa Panginoon, sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang. Lahat ng bagay ay nagsilipas na, narito sila ngayon, pawang naging mga bago. So binago tayo ng Diyos sa isang bagong buhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga tinanggal sa atin ng Diyos yung pagmumura eh. Tama ba? Tinanggal sa atin ng Diyos ang ating pagmumura, tinanggal sa atin ng Diyos ang ating pagsisinungaling, tinanggal sa atin ng Diyos ang masasamang kaisipan. Lahat yan tinanggal ng Diyos. At binihisan tayo ng Diyos ng bagong buhay na nakay Kristo Jesus. So ang ating buhay na nakay Kristo Jesus, yun yung ating lalakaran. Yun yung tagumpay ni Jesus. Doon sa krus ng Kalbaryo. Yung bagong buhay na binigay ni Jesus, ito yung tagumpay na ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi yung dati nating pagkatao, nung ipinako si Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, kasamang ipinako doon yung ating lumang pagkatao. Symbolically speaking. Ipinako yan doon para wag nang umalis. Dahil nakapako. At nung si Kristo Jesus ay inilibing, kasamang inilibing yung lumang pagkatao natin. Nung hindi pa natin kilala si Kristo, inilibing yon. So nung inilibing yon, yung muling pagkabuhay ni Jesus, ito yung bagong buhay na bigay ng Diyos na magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin. Bakit? Kasi kasama natin si Jesus. Kaya ang gagawin mo, dahil kasama mo si Jesus, yung itinuturo ni Jesus, ang gagawin mo para yung tagumpay na bigay sa inyo, bigay sa akin ni Jesus, ay manatili na tayo'y nagtatagumpay. So dito, yung impluensya ito, sabi niya, hindi nila kilala ang Diyos. Ang masamang kasama ay nakasisira na magandang pag-uugali. Bakit? Kasi pag yan lagi ang kasama, pansinin niyo, kung lagi ang kasama mo palamura, sa umpisa hindi ka nagmumura. Pero dahil ang kasama mo palamura, may impluensyahan ka nito. Kaya ipinagbabawal ng Panginoon na tayo'y makihalubilo o makisama sa mga taong masama ang ugali. Tama ba mga kapatid? Kasi nung araw, masama din ang ugali natin. Sabi, hindi ko lang ito na, tingnan po ninyo sa 1 Corinthians chapter 6. Hindi ko lang naisulat ito, anak. Dito, lilinawin lang natin na nung araw, masama rin kasi ang ugali natin. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 6. Tingnan ninyo. Ganito ang sinabi ni Pablo Kaya hindi na pinapagawa ng Diyos yung masama kasi
Yun yung tinubos sa atin ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. 1 Corinthians chapter 6, verse 10 and 11. Umpisa natin sa verse 9 para makuha natin yung context. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangaluya, nakikiapid sa kapwa lalaki o babae, ang mga magnanakaw, yung mga magnanakaw, ninakawan tayo. Magnanakaw, mandaraya, naglalasing, nalalait, ang ganyang mga tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Tingnan niyo ang verse 11. Verse 11. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit kayo'y pinatawad na sa inyong mga kasalanan at ginawa niya kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamagitan ng Espiritong ng ating Diyos. So dati yun ang ginagawa ninyo. Pero ngayon talikuran na ninyo yan. Bakit? Kasi yung lahat ng kasamaan na binanggit doon, yun yung pinagtagumpayan ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. At ang bagong buhay na ito, na sinasabi ng Panginoon na kanyang pagtatagumpay, ito yung tagumpay ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa nung siya ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya dito sa ating pinag-aaralan, letter B, yung young people warning and relationship. Young people warning and relationship. Pansinin nyo sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14 and 18. Ito para sa mga nanliligaw ha. Kami ni Pastor Jan, expired na eh. Yung lahat ng mga may asawa, expired na yan. Sa mga young people, ito ang babala ng Bible. Sa 2 Corinthians chapter 6, tingnan ninyo ha, ang sinasabi ng Panginoon sa bahaging yan. Ang sabi diyan, huwag kayong makikisama sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan o kaya ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya ang templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Na siya na rin ang nagsabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila naman ang magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila. Sabi ng Panginoon, huwag kayong makisama sa mga sa anumang karumihan at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo naman ang magiging anak ko, sabi ng Panginoon, makapangyarihan sa lahat. So yun yung huwag tayong makisama. Number 1 yan sa mga young people. Paalala lang. Paalala sa atin ng Panginoon yan. Sapagkat nais ng Panginoon ay maipahayag natin ang tagumpay na tinanggap natin galing sa Panginoong Hesus. At letter C, ministry character. Yung katayuan tungkol sa pangangaral ng mabuting balita sa pagliligtas ng Panginoon, iba ang sinasabi doon po sa verse 17. Sabi po dito sa verse 17 ng 2 Corinthians chapter 2, tingnan po ninyo, hindi kami tulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos, sa halip bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong tapat naming ipinapangaral ang kanyang salita. Pansinin natin yung salitang, hindi kami tulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos. Dito po sa aklat ng Pilipos, tingnan po ninyo, Pilipos chapter 1, verse 15 to 18, ito yung sinasabi ni Apostol Pablo
na nangangalakal o nagsasamantala sa mga taong kanilang pinangungunahan. Sabi po sa Pilipos, tingnan po ninyo. Pilipos chapter 1, verse 15 to 18. Tingnan nyo yung sinasabi ni Apostol Pablo. Totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit at pagkahilig sa pakikipagtalo. Ngunit mayroon din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. Si Kristo ay ipinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Ngunit ang iba'y nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangat nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkabilanggo. Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagala ko pa ikinagagala ko pa nga na ito na si Kristo ay maipangaral, maging tapat o hindi ang hangarin ng ibang nangangaral. Ang isa ko pang iginagagalak, verse 19, ay ang pag-asang muli akong makakalaya sa pamagitan ng inyong mga panalangin at ng tulong ng Espiritu ni Kristo. So dito ang sabi, tapat at hindi tapat, ang mahalaga may pangaral. Bakit? Kasi may judgment. Susukatin ng Panginoong Sus kung ang iyong paglilingkod ay tapat o hindi tapat. Kasi sinabi niya yan doon sa Matthew chapter 7, verse 21 and 23. Ito'y doon sa mga taong mapapahamak, sapagkat hindi sila naglingkod ng tapat sa Panginoon. May sinabi ang Panginoon sa Matthew chapter 7, verse 21. Pansinin po natin. Itong mga taong ito ay hindi sakop ng tagumpay na ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Tingnan mo ang sinabi ng Panginoong Jesus. Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So pag naglingkod ka ng hindi tapat sa Diyos, ito ang mangyayari sa iyo. Hindi ka tatanggapin ng Panginoon. Bakit? Kasi yung inggit, pakikipagtalo, pansariling hangarin, hindi yan ang mabuting balita na ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. So ang ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, nung siya'y magtagumpay, nilinis niya ang kasalanan ng buong sanlibutan. Na sino man sasampalataya sa Kanya, ay ganito ang mangyayari. Letter B, pansinin po natin, yung mga kasama sa tagumpay na ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Letter B, sa mga kasama ng Panginoong Jesus sa tagumpay sa krus ng Kalbaryo. At muli nating tingnan yung verse 14 and 15 ng 2 Corinthians chapter 2. Basahin po natin. Ang sabi rito, ngunit salamat sa Diyos at lagi tayong kasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan natin, pinapalaganap ng Diyos ang mabagong halimuyak ng pagkakilala kay Kristo Jesus. Alam po ninyo, itong sinabi ni Apostol Pablo, ito'y naging karanasan niya na sa Roman Empire, kapag nananalo sila sa gera, ipinaparada nila yung kanilang general
na pumunta sa gera. Ikalawa, yung mga sundalo, na nagtagumpay sa labanan. At panghuli, sa parada, yung mga bihag. Yung mga bihag na talunan, yun yung nasa huli. Meron po tayong mapapanood ng video rito, video clip. Pakikon nga kapatid. Ito yung ilustrasyon ni Apostol Pablo sa tagumpay na ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung ilustrasyon ng Roman Empire, manalo sila sa gera. Yun po yung pelikula ni Binhar. Doon ipinapakita na kapag ang nanalo ang mga Roman soldier, nakaparada yan. Idinidisplay nila yung kanilang tagumpay. At ang mga tao nagsisigawan. At ang mismong emperador, yung general, ipinapakilala. Yun ay ilustrasyon ng tagumpay na ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Na tayo ay ipinapakilala ng Panginoong Jesus sa buong sanlibutan na tayo'y mga anak ng Diyos. Nakasama tayo ni Kristo Jesus sa tagumpay na ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. At makikita natin mga kapatid yan sa aklat ng Kolosas. Kolosas chapter 2. Tingnan po ninyo. Verse 13 and 15. Sa Kolosas chapter 2, verse 13 and 15. Na tayo ay kasama sa parada ng tagumpay na nakay Kristo Jesus. Tingnan po natin sa aklat ng Kolosas. Ang sabi po diyan, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil, tayo ang tinutukoy diyan, na hindi sakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng nasusulat ng mga alituntunin laban sa atin, pati ng mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa cross.
Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ano? So yung tagumpay ni Kristo Jesus ay ipinarada ito, nakatunayan na lahat ng mananampalataya kay Kristo, tayo po ay nagtagumpay na laban sa kasalanan. Sapagkat yun ang dahilan kung bakit ang Panginoong Sos ay naparito sa sanlibutan. So dito ating makita na sa ikalawang bahagi na ating pinag-aaralan, mga kapatid, yung tagumpay sa krus ng Kalbaryo ng ating Panginoong Sos na sinabi doon sa verse 14 na ating binasa kanina. At ito nga ay naganap nung ang ating Panginoong Kristo doon po sa pang-anim na wika na sabi ng Panginoong Sos, naganap na yung kanyang pagtatagumpay laban sa kasalanan. So, dalawang klase ang pinagtagumpayan ng ating Panginoong Sos. Dito sa ang tagumpay sa krus ng Kalbaryo. Dalawa po ang pinagtagumpayan ng Panginoong Sos. Number 1, o letter A, nagtagumpay ang Panginoong Sos sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo laban sa kasalanan. Ito yung kaaway ng Diyos. Kaya nung ang tao ay nagkasala laban sa Diyos, tayo po ay naging kaaway na ng Diyos nang dahil sa ating kasalanan. Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, pinagtagumpayan niya yan. Pero bago pa man siya pumasok sa ministry, kung maalala ninyo, ang Panginoong Sos ay tinukso ng dyablo doon sa ilang, na makikita natin yan doon sa aklat ng Matthew chapter 4, verse 3 hanggang 11. Dito nagtagumpay ang Panginoong Sos laban kay Satanas. At yung kanyang pagtatagumpay ay makikita natin doon sa Matthew chapter 4, verse 3 hanggang 11. Pansinin po ninyo, sa unang bahagi ng pagtukso ni Satanas sa Panginoong Sos, kasi nag-ayuno siya sa loob ng 40 araw at 40 gabi at siya'y nagutom. At nang nagutom siya, dumating ngayon ang dyablo. Tingnan po natin. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong ngang tinapay ang batong ito. Ay di ba yan yung sa Garden of Eden? Di ba nung tinukso ang ating mamagulang na si Eva Tadan, sabi niya, totoo ba na hindi pwedeng kanin ang bungang kahoy dito sa halamanan? Anong sinabi ni Eva? Hindi naman. Pinakakain sa amin ang bungang kahoy dito sa halaman, wag lang yung nasa gitna. Sapagkat sa oras na kumain kami nito, mamamatay kami. Ano sabi ng dyablo? Hindi totoo yan. Sapagkat alam ng Diyos na pag kumain kayo, magiging parang Diyos kayo. Pinukaw ni Satanas ang ambisyon ng tao. At magiging Diyos kayo. Ngayon, nakatingin si Eva doon sa puno. At ang ginawa ng dyablo, pinaganda sa kanyang paningin. Kaya alam nyo, lahat ng babae mahilig sa maganda. Doon kasi sa Genesis chapter 3, napakaganda sa paningin ng babae. Kaya naisip niya, mabuti ang maging marunong at pumitas siya. At doon nagkasala ang tao. Dito sa bahagi ito, ang sabi ni Satanas, gawin mong bato. Itong bato, gawin mong tinapay. Pero anong sagot ng Panginoong Sos? Verse 4. Verse 4, kapatid. Hindi lamang, sabi, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay mabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So dito, si Satanas, ano ang tawag dito? Hindi siya nakakibo. Bakit? Hindi siya nagtagumpay sa panunukso
sa ating Panginoong Sos tungkol sa pagkain. Sapagkat sinabi ng Panginoong Sos, nasusulat, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Kaya dito sa pagkain, nagtagumpay ang Panginoong Sos. At ikalawa, yung pinagtagumpayan ng Panginoong Sos. Verse 5, pansinin nyo, kapatid. Pagkatapos dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa pinakatuktok na templo. Sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikaw ay itatagubilin, at sa kanyang mga kamay ay ikaw ay aalalayan sa mga bato. Ang paa mo'y hindi masasaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. At pangatlo, yung salitang pagsamba. Pansin nyo. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Susunod, pagkatapos dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba ka sa akin. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Yung ipinakita sa pangatlo, yun po yung kayamanan. Kaya maraming tao, ang sinasamba nila ang pera, ang salapi. Na inaalok ng sanlibutan ito. Pero tayo na mga anak ng Diyos, tinubos tayo ng Panginoong Sos mula sa tatlong ito upang iukol natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi po sa Ephesians chapter 1, verse 7 and 9. Tingnan po ninyo. Tinubos tayo ni Kristo Jesus, ipinagkaloob ang tagumpay laban sa kasalanan. Pansinin po ninyo, ito yung pagtatagumpay na ginawa ng Panginoon Jesus laban sa kasalanan. Tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganong kadakila ang kagandahang loob. Na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng karunungan at kaalaman. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban na isinakatuparan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So dito, nagtagumpay ang Panginoon laban sa kasalanan. At kung paano nagtagumpay ang Panginoon laban sa kasalanan, tayo rin ay magtatagumpay sa kasalanan sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay ipinagkaloob sa inyo, ipinagkaloob sa akin upang ang tagumpay na ito ay manatili na nasa inyo at nasa akin sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa na ipinagkaloob sa atin ang kanyang Espiritu. Letter B, yung tagumpay laban sa kamatayang espiritual. Ito yung napakahalaga, mga kapatid. Una, tagumpay laban sa kasalanan. Ikalawa, tagumpay sa kamatayang espiritual. Nung muling nabuhay ang Panginoong Hesus, sa Lucas chapter 24, verse 5 to 7. Tingnan po ninyo, mga kapatid. Sa Lucas chapter 24, verse 5 to 7. At ang sabi niya, dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa, tinanong nila ang mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus at sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. At ang sabi ng Panginoong Sos,
Sa John chapter 5, verse 24. Pansinin nyo. Sa John chapter 5, verse 24. Ang sabi niya, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan. Sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. So yung dalawang pagtatagumpay na ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo at yung pagtatagumpay na yan, ibinigay yan sa inyo. Ibinigay sa akin yan. Na tayo ay magtatagumpay laban sa kasalanan na ginagawa ni Satanas na nakapalibot sa atin. Tama ba mga kapatid? Kung itutuon lang natin ang ating puso at isip sa salita ng Diyos, hindi tayo magkakasala. At kung sakaling tayo magkasala, may provision na binigay ang Diyos. Iaminin at ipahayag natin na tayo nagkasala at tapat ang Diyos na tayo patatawarin. Pero yung kamatayang espiritual, yung ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, nung tinanggap natin siya bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, eternal po ito. Itong buhay na walang hanggan, eternal ito dahil sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo nung siya'y muling nabuhay. At yung pagkabuhay ng muli ito, ibinigay din ng Diyos yan sa inyo. Ibinigay din sa akin ng Diyos. Bakit? Tingnan po ninyo sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 and 18. At ito'y madalas nating napapag-usapan sa ating Sunday School. Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 and 18. Tingnan nyo, na ito ang magiging buhay natin pagdating ng pagbabalik ng ating Panginoong Sus. Excited ba kayo? Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Tingnan nyo mga kapatid. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Sino itong mga taong walang pag-asa? Ito yung mga taong hindi kasama sa tagumpay ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Wala silang pag-asa kasi hindi sila sumampalataya sa Panginoong Hesus. At hindi sila sumunod sa itinuturo ni Jesus, kaya sila ay napahamak. Kaya ang sabi diyan, mga taong walang pag-asa. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa matay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Verse 14. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Verse 15. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, tayong mga buhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos na tinig ng arkanghel at tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanpaman. Verse 18, kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. So tayo na naglilingkod sa Panginoon, samantalang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon, tayo po'y masigla. Amen ba mga kapatid? Bakit? Kasi nandito ang mapalad na pag-asa na ipinahayag ni Apostol Pablo sa lahat ng mga mananampalataya na huwag tayong panghihinaan ng loob. Huwag kayong tatamad-tamad sa gawain ng Panginoon, kundi magpakatibay tayo sa paglilingkod para sa Panginoon. Number 2, yung tagumpay ni Kristo sa mga taong nananalig sa Kanya.
Pansinin nyo ha, yung tagumpay ni Kristo na sinabi po doon sa verse 14 sa mga taong nananalig sa Kanya. Unahin natin yung personal na kaugnayan natin sa Panginoon. Number one, yung ating sarili. Pansinin nyo ha, si Jesus ay nagtagumpay sa ating sarili nung tinanggap natin si Kristo. Tama ba mga kapatid? Hinayaan natin siyang pumasok at maghari sa ating buhay, kaya si Kristo Jesus ay nagtagumpay sa atin. Amen ba mga kapatid? Kasi sa hindi kasama sa tagumpay ni Kristo, hindi nila hinahayaan si Kristo na makapasok at magtagumpay sa kanilang sarili. Kaya sila napahamak. Bakit? Hindi nila tinanggap yung tagumpay ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Pero sa atin, nagtagumpay ang ating Panginoong Hesus nung tinanggap natin siya. Kaya nung tinanggap natin siya, ito ang ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay natin. Siya yung naghahari na. Amen ba mga kapatid? Siya yung naghahari sa ating buhay. Bakit? Hinayaan natin siya magtagumpay, hinayaan natin siyang kumilos sa ating buhay, personally, kaya naging mabuting tao tayo. Sa Pilipos chapter 1, verse 10 and 11, tingnan mo yung ginawa ng tagumpay ni Kristo Jesus sa ating buhay personally. Tingnan ninyo. Pilipos chapter 1, verse 10 to 11. Upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa pagbabalik ni Kristo, matatagpuan kayong malinis, walang kapintasan. Verse 11. Verse 11. Sasagana sa magagandang katangian, kaloob sa inyo ni Hesukristo, sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Pansinin niyo ha, sasagana sa magagandang katangian, kaloob sa inyo ni Kristo, ni Hesukristo. Yung ating mga katangian na dati masama, pinalitan ng Panginoong Hesus sa kanyang pagtatagumpay, yun ang ibinigay sa atin. Kaya sabi diyan, sasagana sa magagandang katangian, kaloob sa inyo ni Hesukristo, sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Ay di ba tayo, kapag nakita ka, halimbawa may kaibigan ka, nakita yung pag-uugali mong maganda, sino ang napaparangalan? Di ba ang Diyos? At pag nakita ka, yung tao yan, kay bait-bait yan eh. Wala kong mapinta sa tao na yan. Bakit? Kasi yun yung kapangyarihan ni Kristo Jesus nung tinanggap natin siya at hinayaan natin magtagumpay siya sa ating sarili, at yung pagtatagumpay ni Kristo Jesus sa ating sarili, ibinigay ni Jesus yung mga gandang katangian. Yung magagandang katangian na ito, galing yan kay Jesus na ating ginagamit ngayon. Letter B, sa ating kapwa. Yung kagandang katangian na tagumpay na ginawa ni Kristo Jesus at hinayaan nating maghari sa ating puso, ito rin yung makikita ng ating mga nakapalibot sa ating kapwa. Letter B, sa ating kapwa. Sa Colossus chapter 1, verse 5 to 8. Tingnan nyo ha, nakikita ang tagumpay ng kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ang dating natin sa kanila, pagpapala. Pansinin nyo ang Colossus. Dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang inihanda para sa inyo, doon sa langit, nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balitang dumating sa inyo. Ito'y lumaganap at nagdala ng pagpapala sa buong daigdig, tulad na nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutunan nito kay Epapras, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Kristo at kinatawan sa inyo. Pansinin nyo sandali lang, tigil tayo rito. Natutunan ninyo ito kay Epapras,
ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Kristo at kinatawan sa inyo. Ibig sabihin, nung ipinangaral ito ni Epapras sa Colosas, nakita nila yung kagandahang ugali ni Epapras. Natuto sila kay Epapras sa magandang ugali. Ano? So dapat tayo na mga mananampalataya, yung tagumpay ni Kristo Jesus, dapat yung ating kapwa, na taglay natin ang buong kabutihan ng Diyos, mayroon silang matututunan sa atin. Amen ba, mga kapatid? Kasi ang dating natin, pagpapala para sa kanila. Verse 8, tingnan nyo ang verse 8. Sa Kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob ng Espiritu. So, nalaman ito dahil yung pag-ibig na kumikilos sa puso ng tao na nagtagumpay na makapasok si Kristo Jesus at yung kanyang aral na tinuturo ng mga apostol at isipinamuhay nila ito, nakita yung magandang katangian. Dapat yun ang taglayin natin na katangian na sinabi sa Pilipos chapter 1 verse 11. Puspos tayo ng magagandang katangiang kaloob ng Diyos. At panghuli, tapat nakatiwala ng tagumpay ni Jesus. Tandaan ninyo mga kapatid, dapat tayo'y tapat nakatiwala ng tagumpay ni Jesus. Pansinin niyo mga kapatid. Number 3, tapat nakatiwala ng tagumpay ni Jesus. Ang tanong dito, tapat ba tayo? Hindi yata lahat. Ulitin ko. Mga kapatid, tapat ba tayo? Purihin. Yun ang requirements na dapat nating gawin. Kasi sabi po, pansinin nyo sa 1 Corinthians chapter 4, verse 1 and 2, tingnan ninyo yung pahayag ni Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod sa Panginoon na dapat ganito rin ang ating gagawin. Tingnan sa 1 Corinthians chapter 4, verse 1. Dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Verse 2. Ang katiwala kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. So dapat tayo ay maging tapat sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Dapat tayo'y katiwala ng hiwaga ng Diyos. Letter A, mahalin natin ang gawaing ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Dapat mahalin ang gawaing ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ang tanong, mahal ba natin ang gawain ng Panginoon? Sa mga young people, mahal ba natin ang gawaing ipinagkatiwala ng Panginoon? Ay dapat nangangaral tayo. Ang sabi po sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20, ang sabi diyan, tingnan natin mga kapatid. Tingnan niyo lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Verse 19. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Verse 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Dapat, kung mahal natin ang gawain ng Panginoon, dapat nangangaral tayo ng magandang balita. Kung ginawa natin ito ng buong katapatan, ang Diyos ay may nakalaang gantimpala. Punta tayo sa gantimpala, mga kapatid. Letter B. Letter B. May gantimpala sa tapat na gumaganap ng tungkulin. Anong gantimpala ito? Sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Tingnan niyo yung gantimpala. Sa lahat ng ating ginagawa na paglilingkod sa Panginoon, lahat yan may nakaabang na gantimpala. At ito ang gantimpala. Pansinin yung gantimpala. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob
ng ating Panginoong Kristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Ito po ay package. So, sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo, ito, ang sabi roon, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Kristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang paghihirap. Ibig sabihin yung paghihirap ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, yung paghihirap na yon ay ibinigay sa bawat isang sumasampalataya sa Kanya para tayo yumaman. Anong kayamanan ito? Package kasi ito eh. Unang kayamanang ibinibigay ng Panginoong Sos, spiritual. Kayamanang spiritual na wala sa mundong ito. Ikalawa na kayamanan, sabi sa Matthew 6:33, dapat hanapin muna ninyo ang aking karian at ang aking katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa inyo. At sa ating hamon sa paglilingkod sa tagumpay na kaloob ng ating Panginoon Kristo. Tingnan po ninyo, yung hamon sa paglilingkod sa tagumpay na kaloob ng ating Panginoon Kristo. Sa 1 Corinthians chapter 15, 57 and 58. Tingnan po ninyo, mga kapatid. Tayo po tumayong lahat, mga kapatid. Basahin natin, mga kapatid. Verse 15. Kaya nga, purihin ang Panginoon. Isa pa, Joshua, chapter 1. Tingnan nyo sa Joshua. Verse 9. Amen. Pansinin nyo, kasi darating sa inyo ang mga pagpapala ng Diyos. Darating, pangako ng Diyos. Tayo po umawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Salamat o Diyos sa tagumpay na ginawa ng aming Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tunay, Panginoon, na ang bawat isa na narito ngayong umaga, na ang tagumpay na ito ay pinagkaloob ninyo sa bawat isa sa amin, sapagkat nais mo, Panginoon, na kung paanong naranasan ng Panginoong Sos ang tagumpay na kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, ay maranasan ng bawat isa na sumusunod sa kanyang kalooban upang anuman ang aming minimiti sa buhay ay hindi kami magiging talunan, kundi mananatili ang tagumpay na ito samantalang kami ay naglalakbay sa sanlibutan ito. Sapagkat kayo ang Diyos na nagkaloob dito sa amin, ay hindi na ito mawawala at ito ay hanggang sa aming pagharap sa inyo sa inyong muling pagbabalik. Kaya salamat o Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.